Naimbag na aldaw kada tayong amin apo, narito na naman po ang programang Boses ni Kap. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. At ako po ang inyong lingkod, nag-iisa walang iba, Tita Ara Carter, the one and only Ikit ng Bayan. At narito po makakasama natin ang Barangay Kapitan ng Atok Trail dito po sa lungsod ng Baguio. Magandang araw po sa inyo, Kap. Maganda rin umaga, madam. Kamusta po kayo? Kamusta ang Barangay Atok dito sa lungsod ng Baguio? Livable, ma'am. Wow, gusto ko yan. Oo. It has been a long time. I think way back 2011 or 2012 when I was here. So this is the only time that I had a chance to talk again with the Barangay Kapitan. So, Kap, siguro hindi ko na patatagalin ang aking mga katanungan sapagkat napakarami ng aking tanong para sa araw po na ito. Tungkol nga po sa inyong barangay. At sabi mo, ang iyong barangay ay livable nung ito ay aking kinamusta. Pero gusto ko rin pong alamin, ano ho ba ang mga challenges na kinakaharap po ng ating barangay ngayon at ano yung solusyon na ating ginagawa bilang kapitan? Well, sa lahat naman ng programa ng barangay dito is smoothly good. Pero ang challenges, very critical because of the situation ng aming mga lupa dito. Ito ay Proclamation 414 under mineral claims wherein wala yung security ng mga residents. So, it affects yung mga business permit, building permit, issuance. Kasi matindi yung requirement na kailangan title, ganun. So, until now, kay Congressman, nasa Congress pa rin yung bill regarding the segregation of Proclamation 414, which I don't know kung ano yung status niya ngayon. So, yun ang unang problema ng community. Pangalawa po is yung shortage ng water supply. Especially today na incoming summer na naman, of course, dumadami yung mga population namin, mas lumalaki yung demand. So, isa yun. Although it was supplemented by water delivery tracking. Pangatlo is minor or in yung public transport namin dito. We have a total population of 2,237 and yet we have only 8 units. Pero ang nagbibiyahe per day is 3 to 4 public utility only. So, yun ang yun ang pangatlong problema po namin dito. Sa dalawang major problem at sa isang minor problem, Kap, ano ngayon yung solusyon na ginagawa natin sa tatlong challenges na ito? Yung Proclamation 414 must be amended from Congress to Senate and signed by the President para may release yung mga residential area. And then we will apply it to alienable and disposable para maangkin namin yung area namin. Yun ang remedyo. The rest na open spaces under Proclamation 414, it remains Proclamation pa rin. Yun lang. Can you give me a brief history ng Proclamation 414? Bakit po hindi ninyo mapatitulahan ang inyong pong mga lupain dito sa Atok Trail? Proclamation 414 is a mineral claim. No? It was proclaimed as a mineral area. So, kailangan, kung i-apply namin as a residence ng title, kailangan ma-amend yung proclamation para i-exclude yung area namin. Opo. Ganun. Pero, sa pagkakalam ko, mineral is underground lang sana dapat. Although, pero yung batas kasi is lahat na which include 8 barangays of Baguio. That is 488 hectares ang sakop. Pero nasa Congress po yan ang solution. Sa pagkakaalam ko is na-submit na ni Congressman yung bills niya. Inaantay lang natin yung deliberation for kung ano yung eventuality result niya po. Tapos na actually yung dalawang sinabmit niya, the same with us as a proclamation dito sa Teachers Camp and Ingat.
So, nasa presidential area na. Opo. Pero yung 414 pa namin is under sa Congress pa. Which is a very important Yes, sir. matter as well, ano? Dahil ito pala ay maaari lamang i-proclaim na sa inyo na. Dapat palang kausapin natin dito ay ang ating President Bongbong Marcos. Yes, ma'am. Kayo ho ba ay merong kahilingan sa ating presidente sa administrasyong ito? Well, of course, kung idediretso natin kay Presidente, well, sana tulungan kami para mai-release po yung aming lupain dito sa Proclamation 414 wherein since 1937 pa nandito na kami. Since time immemorial, nandito na kami. Yun lang ang security namin na residence dito. Pero I think dadaan pa rin yan sa due process. Of course. Yes. Kap, sa pangalawang challenge na kinakaharap po ng inyong barangay, ito pong kakulangan sa tubig. Ano na po yung solusyon maliban po doon sa inyong sinabi kanina? Kasi kailangan po natin ng hindi temporary na solusyon eh. Kailangan natin ng long term. So, meron ba tayong kahilingan na sana matulungan tayo ng ating administrasyon sa lokal na gobyerno na matugunan po ang problemang ito? Ganito kasi, may dalawa kaming watershed area. Spring Hills in Kiasay. Noon, okay lang, maraming tubig. Pero ngayon na, lumaki na yung population namin, kaya kumukulang. Yeah. Lumaki na yung demand. So, ang ginawa namin, humingi kami ng additional funds from the DNR or in project ng NGCIP. Yun. So, nag-allocate sila ng reforestation, water system. Ang ginawa ng barangay, nag-locate sila ng source, pero with the use of water pump. Okay. So, as a supplemental. Once na kumulang yung nasa watershed namin, pagagana yung pump. So, supplemental supply yun. Yun ang ginawa namin. So far, ngayon, sa upper area, yun lang ang talagang water delivery truck kasi yung gravity, hindi makakyat yung water spring. Yeah. Sa upper and lower lang yun, dalawang watershed. Gravity kasi yun eh. Pero paano kayo dito sa sentro? Yeah, dito pa rin sa Spring Hills. Okay. Pero ngayon lang na summer, yun lang nafe-feel namin na kumukulang. Anyway, Kap, napag-usapan na po natin yung dalawang major problem na kinakaharap po ng inyong barangay. Let's talk about the minor challenges that you are facing right now, which is, come again? With the public transportation, shortage of public transportation, it was observed na during the rush hour, morning and evening, talagang short talaga. Ikaw ba naman? Dalawa, tatlo lang palang bumabiyahe araw-araw. Paano po yun? Kailangan ba nating magdagdag, mag-franchise? Again, paano po? Anong solusyon ka? Kung talagang ang solution is kailangan magdagdag. Pero napipinding ito because of this project na yung modernization. Na kailangan magiging cooperative pa rin yung transport group. Iwan ko, antayin natin kung anong result ng LTFRB doon. So, we still have to wait for LTFRB, Oo. Doon po sa modernization program na iyan. At ano po ba talaga ang mainam na klase ng sasakyan sa ating terrain dito sa lungsod ng Baguio, dito sa Cordillera as a whole, Kasi iba ang terrain ng mountainous land. Kesa po dito sa baba na diretsyo lahat. Kaya yung kanilang plano sa LTFRB ng mga sasakyan ay para lamang po ito, aminin na natin, na para sa mga daan na diretsyo. Lowland, Hindi katulad sa atin dito sa lungsod ng Baguio, sa buong Cordillera, na mountainous tayo eh. So, iba ang terrain natin. Hindi na iplano ng maigi yung ating pong mga klase ng sasakyan para sa modernization. At sana magawan po yan ng paraan, Kap? Yes, ma'am. Opo, para naman madagdagan po ang transportation dito po sa Barangay Atok Trail. At ngayon naman, Kap, napag-usapan na po natin yung mga challenges ng inyo pong barangay at yung solusyon na atin pong ginagawa. Kasi alam naman ho natin, bawal ang band-aid, mas mainam ang long-term solution, Okay.
lalong-lalo na at ikaw ay mag-graduate na. Siyempre, lahat tayo, kahit sino sigurong leader, gusto nating mag-iwan ng legacy. Kap, before ka umalis, ano naman sana yung gusto mong makita or gusto mong iwanan na baon sa iyong mga constituents? Sa akin, I rely on the vision na create namin before I sit as a punong barangay, which is I want to see that Atok Field community is showing their socio-economic development. Meaning? Tataas sana. Mm-mm. Magiging progressive sila, ganon. Peaceful. Peaceful community to worth to live in. Kasi ang mga tao dito is bounded by a culture. Yeah. Self-discipline. So, nasanay na sila sa shared responsibility at saka yung mga mutual respect. That's good. Kaya, when it comes to peace and order, talagang minimal po yung cases natin. Kasi, meron yung words natin na inayan. Yeah. Takot pa rin sila sa mga ganun. Although, we were being immigrated mga 10% ng other tribes, pero yung mga tribes na yan is ina-accept naman nila yung traditions dito. Na kung ano yung kaugalian niyo dito, that's good to know. Pasok kami dyan. Kahit taga Mindanao kami or taga Lowland. So, they respect our culture here. And you want that to continue? Yes. Even if you are not the one sitting as the barangay captain. However, Kap, you're talking about the socio-economic. Okay. So, let's talk about the livelihood that you are having right now. Napansin ko, yung bulaklak. Sir Jay, maaari mo bang iabot sa amin yung bulaklak na nasa tabi ko? At ipapakita natin sa mga tagapanood at tagapakinig. O, di ba? Biruin mo to, akala mo totoo. Pero pag ginawakan mo, forever. O, di ba? May forever sa bulaklak. Hindi nga lang sa pag-ibig. Ngayon pa man ay ito ay simbolo ng pag-ibig. O, di ba? Napakahusay po ng kababaihan dito po sa Barangay Atok Trail. Ito po ay isa sa kanilang proyekto sa livelihood, sa barangay na ito. At Kap, congratulations, napakaganda. Parang professional yung gumawa. Parang kung nakita mo, talagang totoo siya. So, Kap, maliban po sa proyektong ito na livelihood para po sa ating mga kababaihan, ano pa po yung inyo pong mga proyekto na livelihood? Na gusto niyo pong magtuloy-tuloy sana kahit hindi na po kayo ang kapitan ng barangay na ito? So far, yung ginagawa nila ngayon is yung mga gumagawa sila ng longganisa. Oh, wow. Yung mga ganun nakalimutan ko yung ginagawa nila. Actually, may ref sila dyan. Yun ang additional na livelihood ng mga kalipi namin. Okay, so Kap, siguro ito na lamang po ang kahuli-hulian na aking katanungan mula po sa inyong barangay. Alam po natin na marami pong proyekto, plano at programa ang inyong barangay. Sa mga napag-usapan po natin kanina, maliban po sa mga iyon, ano po yung mga plano, programa at proyekto na isinasagawa ng inyong barangay sa buong taong 2024? Sa akin, ang plano ko is first, kung sa infrastructure, kasi problema natin yung road obstruction, no? So, I want totally that our barangay road will be 100% widened. Kasi may makipot pa rin Before I become a punong barangay, talagang rough road yan, one way, until lahat ng mga pondo ko ng development fund is ginugol ko lahat dyan sa widening. Para walang problema. Kasi nagkikreate yan ng problema Tama. So yun, after that, siguro pupunta ako sa livelihood para yung sabi ko, maka-uplift doon sa mga level of life ng mga tao. So, Kap, you're doing well. As I can see it right now, that was 10 years ago when I was here. I can see progress already. Not only the road, but also the people. Yes. So, right now, Kap, I'd like to ask you, because we already talked about your plans, your projects, your programs for the year 2024, before you graduate, I'll be giving you a chance to talk to our officials in the city
so that these projects, these programs and plans mangyari. Magkatotoo na sana mapondohan naman para naman po matuloy. Nasa annual investment plan po namin yung widening. Of course, yung pundo kasi ng city is naka-accommodate per district na. Yan. Hindi yung kanya-kanya So, kung makapunta dito sa barangay ko, well and good. It's a supplemental for our barangay budget din. So, kay congressman, actually may pinunduan din naman siya dito. Siyempre, hindi lang naman ako nag-iisang barangay, maraming barangay. So, I have to wait my term. Also, mahirap naman kung ako ang tutukan naman niya. Kap, siguro kahuli-hulian na lang, last na lamang na tanong ko sa'yo. Napag-alaman po namin mula po kay ABC President Rocky Aliping na magtataas di umano ang budget ng bawat barangay sa lungsod ng Baguio. Ano pong masasabi niyo dito? I hope na sana magtataas. Kasi based on our budget, the same pa rin Of course, it's not enough already sa ganitong generation at nagbabago naman po ang ating ekonomiya. Maraming pangangailangan ng bawat barangay. So, sa tingin niyo ba, enough po yung hihilingin natin or at least kahit papaano matutugunan naman po yung mga pangangailangan ng barangay? Doon sa pagtaas na request ng ating ABC President sa Council. Actually, kulang talaga, malayong talaga. Pero wala tayong magagawa kung yun lang talaga ang i-offer ng city sa atin. Oo. So, anusan tayo na. Yun lang. Yeah. I understand. Do you have any last message to our constituents, perhaps, or our last message to the city? To the ABC President or to Congressman or to Mayor, the Council, yes. Any message, sir? Sa akin, to my residents, is continue to support our barangay officials, especially on peace and order. Yung tuloy po natin yung cooperation ng isa't isa, disiplina, mas lalo na sa mga basura, and to our city, continue support all the barangays in Baguio City. Financially and lahat po ng aspect. Thank you, sir. Thank you so much.